rektahin na muna natin ito, mga boss chipamo sir. Nako, dito ba tayo magsisimula? Mukhang may napasobra po sa pagsubo. Hindi, baka naman na busy. No, nandiyan si Sunshine Channel at si Nenita Sabado. Baka naman po, ano nangyari sa tuhod ni Roque, mga kababayan? Bakit? Ano ba, plaster ba yan? Hindi kaya nasemplang si Roque? Sabi ni Chi ng Cereza Force, sobrang luhod, no? Hindi, ang nakita ko, umaano to, lumuluhod. Nagbibisikleta to paminsan. Di ba? Hindi kaya nasemplang itong si Roque? Iingat ka. Dating spokes Roque. Napapasobra ka sa load. Ano po ba ang topic natin kay Roque? Bakit hindi pa daw po umuuwi, mga kababayan, si Roque? No? Sa Pilipinas, ito may paliwanag po si Roque, mga kababayan. Alisin ko muna ito, no? At ang sagwan tingnan, nasobrahan yata sa pagluhod, banat! Sa Pilipinas mismo. Ayan, ayun no. Ibang-iba na ho ang itsura ni Roque, mga kababayan, mga boss chipamo sir. Stress na po. No? Kung dati po, mamula-mula ang SP o ang pisngi ni Roque, ngayon po ay bag na ang mahalata mo at ang pagbagsak po ng kanyang katawan. Hindi naman po siya magkakaganyan kung sinasagot niya yung mga katanungan sa kanya sa Pilipinas. No? Simpleng-simple patunayan mo, hindi galing sa Pogo yung pera mo. Tapos, mukha namang sa ipinapakita po ng dating spokesperson, mga kababayan, mukhang alam na alam niya naman ang kanyang isasagot. Di ba? Ba't tayo umuwi? Bakit nagtatago doon sa mga dahilan, doon sa mga reason na sinasabi ginigipit siya ng pamahalaan ni Pangulong Bongbong Marcos? Wala namang katotohanan yun. Pakinggan nga ho natin, ba't hindi pa umuwi si Roque? Ba't hindi pa po kayo umuwi ng Pilipinas? Napakadali po ng sagot dyan. Unang-una. Kasi wanted ako ayoko sumuko. Di ba? Kasi wanted ako. Ayaw ko sumuko. Yun lang yung sagot ni Roque, mga bossing. Kasi hindi ko talaga kayang ipaliwanag. Yung kaperahan, biruin mo ba naman? Nag-umpisa yata, kung di ako nagkakamali, 3 milyon ng yung pera. Tapos biglang ilang buwan lang ilang taon lang mga kababayan, skyrocket ng 65 million agad-agad yung pera ni Roque. Di ba? Isa yun sa hindi niya maipaliwanag. Tapos nadagdag pa mga kababayan, yung takot sa ethics. Ano ba? Anak ng tinapasabi ko sa inyo, kapag kasi Roque, ang ating tinatopic, huwag kayong bigla magko-comment niyan. Nababasa ko. Pasensya ka na, Harry Roque. Nabasa ko yung yung komento ni Chi. Madagdag pa mga bossing, yung kaso ng human trafficking. Lalo pong hindi uuwi yang si Roque. Di ba? Lalo pong kung ano-ano ang iimbentohin niyang salita. Iimbentohin dahilan ho niyan upang hindi mapauwi ng Pilipinas. Sa Pilipinas kulong siya dun Dahil po yung kaso niya na human trafficking, wala naman pong yun. Piyansa. Di po ba ako, sa pagkakaintindi ko po, pag human trafficking, mga kababayan, pag isa, posibleng may piyansa. Pag dumalawa na pataas, wala nang piyansa. Mukhang madaming biktima doon sa Pogo. Di po ba? Alisin ko na to, Chi, kung ano-ano tinatype mo, nababasa ko tuloy Tuloy ho natin, mga kababayan. Si Roque po, lumuluhod habang sumusubo ng lollipop. Anak! Pwede ba nakikiusap ako sa inyo? No? Kapag kasi Roque ang topic natin, wag na muna kayong magko-komento ng mga ganyan kasi nababasa ko Nalalayo tayo doon sa topic Alisin ko muna Okay, Roque, banat! Ongoing po yung aking mga remedyo sa Pilipinas mismo. Nag-file po ako ng motion for reconsideration sa DOJ doon sa kanilang ginawang resolution. Bakit ganun? Hindi rekta doon sa itinatanong sa iyo. Di ba? Dahil naniniwala ako, Roque, at ito din pong mga nanonood dito, kasama na po ng mamamayang Pilipino,
kapag nirekta mo yung tanong sa iyo, yun yung mas maigi. Yun yung mas maganda. No? Unti-unting nasasagot. Oh. Bakit yung mga remedyo? Doon ka bumabanat, doon ka dumadali. Hindi kaya doon sa rektahang sagot? Di ba mga kababayan? solusyon, no? Dahil wala po talagang kaebidensya. Hindi po kayo dapat maging abogado para maintindihan nyo na ito'y Wala palang ebidensya eh. Di ba dapat nade-debunk mo na yun? Yung mga ipinapakita ninyo, yung mga ganito, ganyan, yung tinatanong nyo sa akin, bakit lumobo ng 65 million sa napakabilis na mga taon lang yung pera ko? Dapat napapaliwanag mo na yan. Kung wala naman pala yung mga yun. Sasabihin mo, yan pong mga yan, invento lang po nila yan. Hindi po totoo na ganun kalaki ang pera ko. Diba? Sandali lang, Roque, babalik lang ako ha. Natatandaan ko, naibalita na yung isang Chinese, doon nakuha sa bahay na ang pangalan o nakapangalan sa PH2. Pinaikot-ikot niyo yun, di ba? Sabi, hindi po ako nakapangalan dyan. PH2 po ang nakapangalan dyan. Pero halongkatin nyo ho, mga bossing, yung PH2, kung sino po, yung mga incorporators ho nun, sila-sila lang din ho. Mga bossing. Di ba? Ay, nako po. Tuloy mo nga, Roque. kaso dahil walang kahit sinong nagreklamo na ako'y nag-recruit sa kanila. At walang kahit anong ebidensya na ako'y nakipagsabwatan sa kahit kaninong merong re-recruit. So sana po, at least ipakita nila kung sino di umano yung biktima ko ng... Siyempre ho, yung mga kagaya ni Roque, mga bossing, nasa ano na yan nasa taas yan Makikita mo bang magre-recruit yan? Siyempre ho, mga bossing, kumbaga, dun sa matataas po nanggagaling yung mga utos. Kung ano po yung operasyon na nangyayari doon, siyempre kanino ba mag-uumpisa yan? Doon sa matataas. Di ho ba? Hindi mo naman maririnig na, eto po, one-on-one ni Roque. One-on-one. Ni-recruit ako ni Roque. Hindi mo naman maririnig ng ganyan ho, mga bossing. Sabi ni Legal Brother Love, hirap na hirap siyang mag-explain kahit scripted lang. Sinabi ni Binibining Roque. Binibining. human trafficking dahil kinakailangan meron namang na-recruit, no? At napagsamantalahan. Kami, meron nga ang sabi, di ba? Kukunin doon sa kanilang bansa, papaasahin na maganda ang trabaho sa Pilipinas, tapos pagdating na ho ng Pilipinas, pasok na sa Pogo. Kapag hindi sumunod, doon sa mga nakatataas, dadalhin po doon sa torture hub. Yung iba naman, binabanata na lang. Kinukulong para hindi makapagsumbong doon sa kanilang mga kapamilya. Ako ho, ayokong nangyayari ayokong mangyari po sa aking mga mahal sa buhay yan. No? Yung ganyan po. Masakit po sa mga mahal niyan sa buhay. Biruin mo, aasa sila. Sige, papayagan namin yung mga mahal namin sa buhay. Ang gagawin namin maghihintay kami ng napakatagal na panahon para muling makapiling yan. Diba? Para maiahon ang buhay namin. Tapos pag napunta po doon sa Pogo, mga bossing, aray ko po, nabiktima pa po. Imbis na magumanda ang kanilang buhay, ayun, naging masaklap pa ang buhay. Diba, Transformer? Sabi, galing magsinungaling, akala niya may naniniwala pa sa kanya. Pareho sila ng style ni Sarah. Diba po, ongoing po yan. At matapos po kung anong desisyon ng DOJ, kung sasang-ayunan, di wala na akong kaso. Pero kung ibabasura po aking motion for... Paano naman sasang-ayunan yan kung wala kang paliwanag? Kung ang paliwanag mo, malayo doon sa itinatanong sa iyo. Ang tanong sa iyo, multiplication. Ang sagot mo, division. Di ba? Ang tanong sa iyo, saan nanggaling yung pera? Na meron ka sa bangko ngayon. Ang tanong sa iyo, eto, may mga kaso, nakakaharapin ka ng human trafficking. Ang sagot mo, ginigipit po ako ng gobyerno ng Pilipinas kasi po ako ang nagpakalat nung video ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala namang ganun. Di ba, Gracious Grace?
Ba't kada napopost ko, nakabuka yung bunganga ni Roque? Consideration, dudulog po ako sa Court of Appeals. So yan naman po talaga ang proseso. And that is without prejudice na paghain din ng motion para questionin yung pagsasampa ng impormasyon sa hukuman po. No? At hindi naman ako kinakailangan na merong presensya sa Pilipinas para maghain ng ganyang motion. Hindi, hindi ko alam kung bakit ayaw umuwi ni Roque. Tingin ko naman mga boss chief mo, sir, mga madam, mga suki, no? Pag umuwi si Roque at napasok doon sa Oblo, magiging masaya naman ito. Bakit ho? Favorite nito magpa-topless ng kapwa lalaki. Mga boss, tingnan natin kung mapapatopless natin si Ronnie Liang. Di ba, Roque? So, pagpasok mo sa Oblo, mas mukhang mag-e-enjoy ka doon. Wala nang dare-dare doon. Rektahan na. Rektahan na. Unlimited lollipop. Hoy! Ano na naman yan? Sabi ko sa inyo, huwag kayo magkokomento ng mga ganyan kapag ka si Roque, mamaya mabad trip sa atin to. Magalit sa atin to si Roque. Di ba? Biruin nyo, magta-type kayo, unlimited lollipop, mababasa ko. Baka iniisip ni Roque, siya yung sinasabihan ko na gano'n. Di ba mga kababayan? Iwanan na nga natin to kung ano-ano yung tinatype nyo kay Roque.